At sa pagpapatuloy ng ating recap, nagmadaling lumabas sina Barl at Sherna at nakita nilang buhay pa ang baguhan sa kabila ng kanyang mga sugat. Ngunit ang mas nakababahala na balita ay kaharap nila ngayon ang isang napakadelikadong S-rank na halimaw. Minura ni Barl ang kanyang kapalaran dahil nakapagdala siya ng napakalakas na halimaw sa unang araw ng kanyang trabaho. Tinanong niya si Sherna kung may dala ba itong potion at sumagot si Sherna ng oo. Laking tuwa ni Barl at inisip niya na habang hinahadlangan ni Sherna ang halimaw na maaari niyang gamutin ang sugatang baguhan, iniunat niya ang kanyang kamay para humingi ng potion kaso inakala ni Sherna na gusto lang niyang etag siya kaya ginawa niya iyon at sinabi kay Barl na sang-ayon siya na mas mabuting ang isang master na tulad niya ang lumaban sa halimaw. Agad na tumakbo si Sherna upang iligtas ang bata at naiwan si Barl na naguguluhan at gayunpaman, wala siyang oras para linawin ang kalituhan dahil biglang umatake ang Griffon at mabilis niya itong naiwasan. Pamwesto si Barl na napagtanto na wala na siyang ibang pagpipilian kundi lumaban. Paulit-ulit siyang inaatake ng halimaw gamit ang mga kuko nito at unti-unti siyang napapalayo habang pinipilit niyang e-parry ang mga atake. Bigla niyang nakita ang isang pagkakataon at tinataga ang binti ng halimaw. Ngunit napakatigas nito para sa kanyang espada at napagtanto niyang siguradong mamamatay siya kung matamaan siya ng kahit isang atake. Patuloy siyang pinipilit ng halimaw palayo at biglang na-distract si Barl nang makita niyang binubuhat ni Sherna ang sugatang bata papasok sa kuweba. Tinamaan siya ng halimaw at itinapon siya palayo at nasugatan ang kanyang braso. Nagpa siya si Barl na baguhin ang kanyang estratehiya at sumugod ng diretso sa Griffon. Ngunit bumuga ng isang fireball ang Griffon na muntik nang tumama kay Barl, pagkatapos ay nagpa siya si Barl na lapitan ang halimaw mula sa gilid kaso biglang humarap ito at ginamit ang buntot nito bilang mabigat na hampas para itulak siya palayo. Gayunpaman ay pinilit ni Barl na sumugod at nagawa niyang putulin ang buntot ng halimaw na lalo lamang nagpagalit dito. Muling bumuga ng fireball ang halimaw at pagkasunod nito ay sinalpok siya nito ng buong lakas at kinaladkad siya sa gubat. Sa kung papaanong paraan ay nakasampa si Barl sa likod ng Griffon kaso bigla itong lumipad ng napakabilis, halos mabasag ang sound barrier habang sinusubukan na itapon siya at mahigpit na kumapit si Barl at sa huli, binalik siya ng halimaw sa pinagmulan nilang lugar pero ngayon ay hindi na ito nagpipigil ng lakas. Ginamit ng Griffon ang domain expansion at ginawang lava ang lupa sa ilalim nito kaya't napilitan si Barl na umatras. Gayunman ay umabot ang kapangyarihan ng Griffon hanggang sa kuwebo kung saan nagkukubli ang mga baguhang adventurer, at napilitan silang maglaro ng isang napakapeligrosong bersyon ng The Floor is Lava. Narinig ni Barl ang isang babae na sumisigaw at napagtanto niyang hindi na siya maaaring maghintay pa. Tumakbo siya sa ibabaw ng lava habang inaatake ang Griffon mula sa iba't ibang direksyon upang lituhin ito. Sinimulan ng Griffon na bumuga ng sunod-sunod na fireballs ngunit ginamit ni Barl ang pagsabog ng mga ito upang bigyan siya ng karagdagang bilis. Sa tulong ng momentum ay nagawa niyang tusukin ang mata ng Griffon, ngunit nabasag ang kanyang espada sa proseso at inakala ni Barl na iyon na ang katapusan niya, ngunit bigla niyang nakita si Sherna na tumatalon mula sa isang bangin papunta mismo sa Griffon. Ipinapadapa ni Sherna ang halimaw at hindi nagsayang ng oras at pinutol ang ulo nito at nagpasalamat siya kay Barl sa pagtulong sa kanya na pabagsakin ang isang S-rank na halimaw, ngunit sinabi ni Barl na wala naman talaga siyang ginawa. Tinanong ni Barl ang kalagayan ng sugatang baguhan at sinabi ni Sherna na makakaligtas naman ito. Pagkatapos nito ay nagtungo sina Sherna at Barl sa punong tanggapan ng guild at ipinakita ang ebidensya ng pagpatay sa S-rank na halimaw sa guildmaster. Hindi makapaniwala ang guildmaster na napabagsak nila ang ganoong mapanganib na halimaw habang pinoprotektahan ang tatlong baguhan. Binanggit ni Sherna na lahat sila ay nakaligtas dahil nandoon si Barl at hindi na nga nagkaroon ng pagkakataon si Barl na sabihin sa guildmaster na si Sherna talaga ang tumapos sa halimaw, dahil nagsimula na itong magpasalamat sa kanya at tinanong kung paano siya mapapasalamatan. Inalok siya nito na gawing high-rank ang adventurer agad-agad kaso agad itong tinanggihan ni Barl dahil ayaw niyang isugal ang kanyang buhay araw-araw. Pagkatapos nito ay nagpadala ang guild ng isang grupo upang kunin ang bangkay ng Griffon, at nagpasalamat si Sherna kay Barl sa lahat ng ginawa niya. Tinanggihan ni Barl ang sobrang kredito at sinabi na nanalo sila ng walang casualty dahil sa tamang mga desisyon ni Sherna. Kinabukasan ay humingi si Barl ng tulong kay Kian dahil kailangan niyang makahanap ng bihasang panday upang maayos ang kanyang espada, at sumama si Alucia dahil sa selos. Sinabi ni Alucia kay Barl na tutulungan niya itong pumili ng bago at mas magandang espada na babagay sa kanyang lakas at kakayahan,
pagdating nila sa pandayan at agad na nakilala ni Barl ang panday bilang si Boulder at isa sa dati niyang estudyante. Pati si Boulder ay nagulat na makita ang kanyang guro matapos ang mahabang panahon, at si Alucia naman ay nagulat na kahit ang mga taong pwedeng ituring na mga tito ay natuto kay Barl. Ipinaliwanag ni Barl na si Boulder ang nag-iisang estudyante niya na mas matanda pa sa kanya. Nais kasi nitong gumawa ng mas magagandang espada kaya sumali siya sa dojo upang matutunan kung paano talaga ginagamit ng isang swordsman ang espada. Dagdag pa ni Barl na natutuwa siyang makita na natupad ni Boulder ang pangarap nitong magkaroon ng sariling pandayan, at taos-pusong nagpasalamat si Boulder sa kanya. Tinanong ni Boulder kung ano ang sadya nila at sinabi ni Kian na gusto niyang ipaayos ang kanyang short sword. Sinulyapan lang ito ni Boulder at sinabi na masyado na itong sira para ayusin at mas mabuti pang bumili siya ng bago. Nagulat si Alucia dahil hindi naman daw marahas gumamit ng espada si Kian. Tinanong ni Barl si Kai kung ano ang pakiramdam niya kapag hawak niya ang espada at ipinaliwanag nitong magaan at maginhawa ito sa kamay. Agad na naintindihan ni Barl at Boulder na hindi akma ang short sword kay Kai dahil hindi niya nararamdaman ang bigat ng kanyang sandata. Iminungkahi ni Barl na subukan niya ang mas malaking espada at nagustuhan naman ito ni Kian kaya napagpasyahan niyang bilhin ito. Pagkatapos at nagsimula ng maghanap si Barl ng espada na babagay sa kanya, at iminungkahi ni Alucia na magpagawa na lang siya ng custom-made na espada. Tumanggi si Barl at sinabing ayaw niya ng masyadong magarbong gamit. Biglang dumating si Sherna sa pandayan at tulad ng dati ay agad silang nagbatuhan ng patotsyada ni Alia habang sinusubukang pigilan sila ni Barl. Tinanong ni Barl si Sherna kung bakit siya nandoon at inilapag naman ni Sherna ang binti ng griffon na napatay nila kamakailan sa mesa. Sinabing gusto niyang ipagawa ng mahabang espada para kay Barl mula rito. Binanggit ni Barl na hindi niya matatanggap iyon dahil si Sherna ang pumatay sa halimaw. Ngunit tumanggi si Sherna na pakinggan ang paliwanag niya at iginiit niya na nawala ni Barl ang kanyang espada dahil sa kanya, kaya siya dapat ang magbigay ng kapalit. Pati si Boulder ay sumuporta kay Sherna kaya't sa huli ay napilitan si Barl na tanggapin ito. Masayang-masaya si Boulder na makakagawa siya ng espada mula sa bahagi ng isang S-rank na halimaw at humingi siya ng 1 linggo upang mapapaganda ang paggawa niya. Wala namang problema si Barl sa oras na iyon at sinabi niyang oras na para umalis sila sa pandayan, ngunit biglang humiling si Kyrene na turuan siya ni Barl kung paano gamitin ang malaking espada ng maayos. Dinala siya ni Barl sa training grounds at tinuruan kung paano ihataw ang espada nang hindi natatalo ng bigat nito. Pagkatapos ay nagtungo si Barl sa isang lokal na bar para uminom at lumabas siya ng bar na masaya ang pakiramdam. Ngunit habang tumatawid siya sa kalye ay isang magnanakaw ang sumubok na nakawin ang kanyang wallet. Agad niya itong nahuli sa akto kaso binatuhan siya ng magnanakaw ng isang fire spell upang makatakas. Tumakbo ang magnanakaw papunta sa hideout ng isang lokal na gang at ibinigay ang lahat ng pera na nanakaw niya noong araw na iyon. Nadismaya ang mga gangster dahil mas kaunti ito kaysa dati at nagreklamo sila na tamad siya. Ngunit alam ng kanilang boss na hindi niya iyon gagawin dahil kailangan niyang patunayan ang sarili niya. Nanatiling tahimik ang batang babae na si Mui habang nagaganap ang usapan, ngunit napagtanto niya na nawala niya ang kanyang pendant at ito ay napulot ni Barl.